Opo. Tumayo ba naman si Kiko Pangilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction? Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Ano pang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Kayo ng advisor ni Senator Soto. Yun nga, sasabihin. Unahan mo lang ako. Sorry. Yun lang yung pumasok. Palagay ko yung legal luminary na nagsabi sa kanya, pwede mong i-disregard yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at Diyos ko po, Kiko. Ganun Kung hindi mo na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Okay yun, kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Pangilinan, abogado, ayun. ano sinasabi ko? Not all lawyers are created equal. Hindi niya, pero sobra namang kengko yun. Tama. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Anyway, kahapon ay makasaysayan, ha? Yes, opo. Oo, sapagkat ang Senado ay nag-convene, sinunod nila. Actually, I'm beginning to see Senator Escudero in an entirely new light, very diplomatic, very politic, very judicious ang kanyang pagtrato doon sa potensyal na krisis kung saan may mga ilan sa kanyang mga kasamahan na gustong suwayin yung order ng Korte Suprema na immediately executory. Ayan. At syempre, nung nakita nila na walang suporta, di ba nung una, gusto nila, ba hindi? Bakit tayo susunod? We are the sole. We are the sole authority to conduct impeachment proceedings. Ba't panghihimasukan ng Korte Suprema? Di ba ganun ang kanilang tono? Di ba? Dati, siguro, sinabi pa ni Soto noon, ito hindi talaga ako makaget over dun sa sinabi ni Tito Soto. Alam nyo, maraming mga bagay na hindi ako makaget over sa mga sinasabi ng ibang senador. Yes. Yung pwede daw nilang hindi sundin ang Korte Suprema sa ang planeta, pwede yun. Kasi sabi nila, panghihimasok daw yun. Hindi po. Hindi yun panghihimasok. Yan ay ginagampanan lamang ng Korte Suprema ang kanilang katungkulan. Okay. Ayan. Again, para sa mga hindi nakakaintindi, at iyot-iyon na rin. Hindi. Iyot-iyon. Iyon at iyon, di ba? Pagka in-abbreviate mo, iyot-iyon. Pag mabilis kasi, parang iyot-iyon ang sinasabi na argumento na overreach, etc. Di ba? Ganito yan. Oo, tama po. May separation of powers. May independence ang bawat departamento. 3 departamento yan. Again, Political Science 101 na naman ito. Kanya-kanyang departamento yan. May executive, nagpapatupad ng batas. Umpisa natin sa legislature. Kaya nga legislature ang una sa ating konstitusyon. Article 6 ang legislature. Ang legislature ay gagawa ng batas. Okay, walang pwedeng pumigil sa lehislatura kung anong gagawin niyang batas. Okay. Ang executive ay ipapatupad ang batas. Walang makapagpipigil sa executive na magpatupad ng batas. Ang judiciary ay sasabihin kung anong ibig sabihin noong batas. So, okay. So, yan ang separation of powers. In line with the separation of powers is the concept of checks and balances. Okay. Di ba sinasabi nila, separate but co-equal. Hindi pwedeng manaig ang executive sa legislature, hindi pwedeng manaig ang Supreme Court, ang judiciary sa kahit sino. Separate but equal. Anong ibig sabihin ng separate but equal? Within their own sphere, doon sa kanilang
lugar, teritoryo, kung makasakwan, kanya-kanyang teritoryo yan. Yes, Parang, di ba? Parang, iyon Tondo, kanyang Cavite, Yes, di ba may pelikulang gano'n, di ba? Opo. Iyon Tondo, kanyang Cavite. Iyo ang Tondo, akin ang Cavite. Oo, Ayun. kanya ang Cavite. Kanya, Cavite. Hindi, kasi, Sige. anyway, parang third person ang nagsasalita eh. Opo. Iyo ang Tondo, kanya ang Cavite. Ayun. Si FPJ yun eh. At okay. saka yung tatay ni Bong, si Ramon Ramon Revilla. Sr. Oo, si Yes. Senior, Opo. okay. Yun yung pelikula nila. Anyway, ngunit may konsepto ng checks and balances. Ano yun? Yung para hindi nga manaig, para maging equal ang lahat, okay, ay may checks and balances. Ano yung checks and balances? Kapag nagmalabis ang lehislatura sa paggawa ng batas, pagpalpak, pwedeng, number 1, i-veto ng presidente. Ayun, yun yung part. Number 2, kung yung batas ay unconstitutional, yun ay ipapatupad pa rin siyempre ng presidente. Wala naman siyang kapangyarihan para mag-declare na unconstitutional ang batas. Sinong magsasabi na unconstitutional ang isang gawain ng legislature? Ang Korte Suprema. Ayan, okay. Okay. Anong check sa executive? Di ba? Number 1, impeachment. Yun, yung ginawa kay Sara. Okay. Number 2, budget. Ang naggagawa ng budget ay legislature. It has the power of the purse. Pag sinabi ng presidente, kailangan ko ng 1 bilyon para sa proyektong ito, pwedeng sabihin ng legislature, oops, 800 million lang. Ayun. Okay. Kaya, yung National Expenditure Program, yung NEP, sinasubmit ng presidente sa legislature, panukala lang ngayon. Ang legislature na magsasabing, ito pwede, ito hindi pwede, ito liitan, ito lakihan. Opo. Okay. Yun ang check. Ano naman ang check sa judiciary ng legislature? Impeachment din. Number 1. Number 2, budget din. Although may fiscal independence ang judiciary, tinitingnan din kung tama. Ayun. Oo. Anong check ng executive sa judiciary? COA, kung tama yung ginagawang expenditure. Para wag lang lumabis. Ano ang power ng legislature sa check and balance? Isa lamang. Hindi siya humahawak ng budget. So hindi niya pwedeng bawasan yung budget ng kabila ng Pangulo. Opo. Hindi niya pwede habang ginagawa ang batas ng legislature. Halimbawa, nagdidebate. Ako may panukalang batas na lahat ng pangit ay doble ang tax. Hindi mo pa pwedeng questionin yun habang yun ay nasa loob ng legislature. Opo. Hindi, sinasabi ko na extreme example para obvious. Yeah. Sige. Unconstitutional yun eh. Obviously. Yes. O lahat ng pangit. O anong patayan nyo ng pangit? O lahat ng kamukha ni Laila de Lima ay mas malaki ang tax. Okay. Okay. Habang nagdidebate yon, habang yun ay first reading, second reading, third reading, hindi nyo pwedeng pigilan yon. Okay. Hindi kayo pwedeng pumunta sa Korte Suprema, uy, may nilulutong batas doon sa legislature na ganito, unconstitutional. Hindi pa batas. Hindi nyo siya pwedeng pigilin kahit anong sabihin nila roon. Dinala sa presidente para pirmahan. Pigilin nyo. Huwag nyo padala sa presidente. Hindi pa rin pwede. Pinirmahan ng presidente, naging batas. Pwede nyo nang questionin ngayon kasi tapos na yung trabaho ng legislature. Batas na, applicable na sa lahat. Kahit sinong mamamayan pwedeng sabihin, unconstitutional yung batas na yan. Ipabaliwala mo. Yan. Okay, ganun din. Yan po ang power ng judicial review. Ayun. Nagmula yan sa Amerika. Opo. Ang American Constitution kasi walang nakalagay na yung katulad ng Section 1, Article 8 ng Constitution natin. Walang nakalagay doon. So, noong 1800s,
hindi klaro na may power of judicial review ang Korte Suprema ng Amerika. Doon lamang sa kasong Marbury versus Madison, kay Chief Justice John Marshall, ang ponente. Sinabi niya, kasi ang storya noon, merong inappoint ang Pangulo ng Amerika. Yung secretary niya ng Interior ayaw i-issue yung appointment papers. Sabi ni Marbury, uy, mandamos, dapat i-issue nung secretary kasi inappoint na ako ng presidente. Ayun. Kinwestiyon, bakit ka pupunta sa korte para ipa-issue sa akin? Anong power ng korte? Kasi doon nag-i-evolve pa lang ang batas. Sinabi doon sa Marbury versus Madison, it is emphatically the duty of the court to say what the law is. Doon na-establish yung doctrine ng judicial review. Okay. Dinala yon dito sa Pilipinas. Yung noong 1935 Constitution, 1973 Constitution. Okay. Recognized na may power, ngunit mayroon pang doctrine of political question. Okay. Ano yung doctrine of political question? Merong mga bagay na hindi mo pwedeng pasukan na desisyon either ng presidente o ng legislature. Okay. Yan ay political that pertains to the very essence of the duties of the president. Parang yun nga. Halimbawa, ang presidente ay nag-executive clemency. Hanggang ngayon, sa humble opinion ko, hindi pa rin pwedeng panghimasukan yun. Kasi that is plenary. Plenary hindi na buo, hindi yung plenary in the sense na, halimbawa, ang Senate, kumpleto. That power is plenary, ibig sabihin exclusive within the executive, yung executive clemency. Pag may pinardon yan, hindi mo pwedeng panghimasukan yan. Okay. Pero halos lahat na, yun may doctrine ng political question, di ba? Ginamit kasi yun, you have to look at the historical experience. Every time na may ginagawa si Pangulong Marcos Sr. at kine-question sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, may doktrina na political question, hindi namin pwedeng panghimasukan. Okay. Anong ginawa noong natanggal si Pangulong Marcos at nagkaroon ng Constitutional Commission? Constitutional Commission. Sabi nila, nire-review nila yung powers ng judiciary. Di ba, totally new yung constitution natin. From a modified parliamentary system na bumalik sa presidential na, di ba, tinanggal yung yung unicameral. Di ba dati, batasang pambansa lang. Isa lang ang legislature natin. Ginawang 2 houses. Okay. Ni-review yun. Pinalitan yung powers na wala yung prime minister. Di ba? Ni-revise din yung sa Korte Suprema. Sinabi nila, ano bang dapat na power ng Korte Suprema? May nagsabi, dapat palawakin natin ang power ng Korte Suprema. Bakit? Kasi laging yung political question, ayaw mag-decide ng Supreme Court. Minsan, nang-aabuso na yung executive o yung legislature, ayaw pa rin kumilos ng Supreme Court. Diba? Kasi, lagi nilang i-invoke, oops, hindi namin pwedeng panghimasukan niya kasi may doctrine of political question. Laging may hindrance pala. Oo, lagi may hindrance. Sabi nila, hindi pwede yan. Dapat ang Supreme Court ay lumakas para yung mga pang-aabuso ng executive at ng legislature ay mapigilan niya. Pinalakas nila, nilagay nila ngayon yung expanded judicial power ng Supreme Court. Sinabi nila, bagamat may political question pa, committed na yung definition ng political question. Nilagay nila doon sa Constitution, yung gumawa mismo, yung 50 in-appoint ni Cory Aquino. Hindi po hinalal yan, ha? Hindi katulad ng Constitutional Commission na gumawa ng 35 Constitution at 73 Constitution. Halal yan, ng mga delegado yan. Ito, appointed lang ito ni Cory. Sabi nila, gawin natin that
ilagay natin sa konstitusyon para very clear na judicial power includes the duty. Naging katungkulan para hindi pwedeng sabihin ng Supreme Court, hands off kami. Ayun. Hindi pwede duty. Hindi lang optional. Duty. Duty talaga. It is the duty of the court to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department or instrumentality of the government. Kayo po ang nagpalawak niyan. Yung mga dilawan. Sila kasi rin nga, pala. based on historical experience, nagagalit sila pag yung Supreme Court ayaw kumilos. Ayun. Kaya pinilawakan nila. Ngayong kumilos kasi may abuso. Ba't nagagalit kayo? At sila rin ang original nun. Oo! Ayun pala Iyan ang naman power ng Supreme Court. Hindi nang himasok. Yung sinasabi ng iba na hindi nag-aral ng batas. Again, hindi ko nilalait ang hindi nag-aral ng batas. Kaya lang may mga bagay na hindi nyo maintindihan talaga. Oo. Sasabihin, hindi. Separation of powers, pero may judicial review. Ayun. Ang judicial review ay applicable sa any legislative or executive act. In exercising the power of judicial review, hindi po lumalabag sa konstitusyon ang Korte Suprema. Tinutupad niya yung katungkulan niya na ibinigay ng konstitusyon para siya ang maging final arbiter whether or not ang ginawa ng executive o ng legislature ay may grave abuse. Anong resulta pag may grave abuse? It means there is lack of jurisdiction. Ang dali namang intindihin. Bakit nagagalit kayo sa Supreme Court? Magalit kayo dun sa mga gumawa ng Supreme Court. Ayun. Na ganun ang kalawak, ang poder ngayon. At tama naman as recent events will show, kung walang ganyang power ng Supreme Court, di nag-abuso ng legislature. Kita nyo yung mga shortcut. Ngayon, eto sinasabi ng iba. Katulad ni Heydarian. Opo. Bakit daw hindi siya pwedeng magbigay ng opinion sa points of law? Nakakausap daw niya mga legal luminaries. Wow. Oo, kaya qualified daw siya. Pero teka muna. Ako, araw-araw halos may kausap akong doktor. Yung best friend ko, doktor nagtatawagan kami ng kwento-kwento. Opo. Minsan, nagkikwento kami tungkol sa mga kaso niya, yung kaso sa operating room. May nakakausap akong architect. Pag may pinapagawa ako sa bahay ko, may kausap akong architect. Yes. Pag nasisira yung sasakyan ko, may kausap akong mekaniko. Yes. Pero hindi ako pwede manggamot. Ayun. Araw-araw may kausap akong doktor. Kinakausap ko, arkitekto, nag-google ako ng mga design. Pero wag mo akong paggawa ng plano ng bahay. Hindi kita magagawa ng bahay. Ayun. Palagi kong kausap mekaniko. Pero wag mo akong paggawa ng kotse mo. Hindi ko magagawa. Correct. Kung pupunta ka kay Monico, di ba? Yes. Kilala mo si Monico? Kasama ni Minika. Oo, minikaniko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Oo, di ba? Oo. So, Ibig sabihin, hindi porket kausap mo, alam mo na. alam mo na. Sinasabi ko nga ulitin-ulit, yang isang paragraph sa konstitusyon, sabihin mo mga 30 words, 20 words. Opo. 2 semester po naming pinag-aralan yan at 30 taon naming ginagamit yan. Pinag-aaralan namin yung mga decided cases. So do not go there, katulad ni Rizon Tiveros, do not go there, sasabihin mo, binigay sa iyo ng staff mo, Rule 39 ng Rules of Court, hindi pwedeng ipatupad ang desisyon without a motion. Ginawa mong ejectment court yung Supreme Court. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Nagtaka ako excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable, eto, nahilo ako, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo ba naman si Kiko Pangilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction? Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Ayun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Oo nga po. Ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Ibig sabihin, okay yun kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Pangilinan, abogado,
Ayun. Ano Hindi siya sinasabi ko? updated. Not all lawyers are created equal. Hindi niya, pero sobra naman kengko yun. Tama. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Baka yun ang advisor ni Senator Soto. Yun nga, sasabihin. Unahan mo lang ako eh. Sorry. Sorry. Yun lang yung pumasok sa Palagay ko utak yung legal luminary na nagsabi sa kanya, pwede mong i-disregard yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo nun. na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Dapat si Injunction! Sharon- Really? Sharon na lang. Really? Really?